Kabanata 71 hanggang 75. Dragon Spirit Grass, 10 taon, bihirang mga halaman, panimulang presyo, 260,000 federal na dolyar, tinansyang presyo ng transaksyon, 300 hanggang 350,000 federal na dolyar. Crystal Peach, 20 hanggang 30 taon, pampalusog at pampalusog na prutas ng kaluluwa, panimulang presyo, 150,000 federal na dolyar. Ang tinansyang presyo ng transaksyon ay mula 180,000 hanggang 210,000 federal na dolyar. Sobrang mahal nila. Sa pagtingin sa mga espiritong prutas na ito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na hindi makapagsalita sandali. Hindi nagtagal, tumingin siya sa paligid at sa wakas ay natagpuan niya ang espiritual na prutas na hinahanap niya sa huling lugar. Ice Crystal Fruit, 30 taong gulang, Ice Attribute Spirit Fruit, bihira, nourishes ang Ice Attribute Martial Soul, at may isang tiyak na epekto ng pagpapahusay ng espiritu kapangyarihan. Ang panimulang presyo ay 180,000 federal na dolyar, at ang tinansyang presyo ng transaksyon ay nasa pagitan ng 220,000 at 250,000 federal na dolyar. Xian Guo, 40 taon, ay nakatanggap ng Fire Attribute, bihira, nourishes ang Fire Attribute Martial Soul, ay may tiyak na epekto ng pagpapahusay ng kaluluwa kapangyarihan, panimulang presyo, 160,000 federal na barya, tinansyang presyo ng transaksyon, 200,000 hanggang 230,000 federal na pera. Ang Ice Crystal Fruit ay isang uri ng prutas na mukhang kristal na malinaw at ipinakita sa mapusyaw na asol. Ang 40 taong gulang na Ice Crystal na prutas na ito ay kasing laki lamang ng isang longan. Sa ilalim ng liwanag, may malabong puting halo na dumadaloy sa loob. Ang Qian Guo ay isang maitim na pulang espiritong prutas, na may ilang matangkad na gininto ang matangkad na mga spot, at ang volume ay mas malaki kaysa sa Ice Crystal na prutas. Nang makitang talagang umiral ang dalawang espiritong prutas na ito, hindi naiwasang maniwala si Tang Wulan sa kung ano ang sinabi ng gintong liwanag at anino. Gayunpaman, ang mga taon ng dalawang bungang ito ng espiritu ay magkaiba, at ang mga ito ay malayo pa sa 100 taon. Oo, sila yon. Hindi alam ni Xie kung saan siya nakalabas, at lumipat sa tabi ni Tang Wulan. Ito ang Ice Crystal na prutas at ang pulang apoy na prutas. Sinabi ni Tang Wulan, ngunit hindi ito isang siglo. Sinabi ni Xie, ito ay isang auction. Kung mas mahalaga ang lote, mas mataas ang sahig. Ang unang palapag ay ilang ordinaryong auction lamang. Sa palagay ko ang ikalawang palapag ay 100 taon na. Gayunpaman, hindi tayo maaaring umakyat sa ikalawang palapag. Sinabi ni Tang Wulan, bakit? Sinabi ni Xie, kailangan mong magbayad ng deposito upang bisitahin ang mga auction sa itaas na ikalawang palapag at mag-apply para sa mga kwalipikasyon sa pagbibid. Ang mga profesional na may level 3 o mas mataas ay maaari ding bumisita sa kanila sa kalooban. Margin. Magkano ang margin? Tanong ni Tang Wulan. Tiningnan siya ni Xie ng kakaiba, mukhang gusto mo talaga ng 100 years Ice Crystal Fruit at 100 years Qian Fruit. Kung hindi, ano ang seryoso mong ginagawa? Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan at sinabing, huwag kang magtanong, magsalita ka lang. Tiningnan ni Xie ang pait sa kanyang mga mata at hindi napigil ang sumimangot, Wulan, may na-encounter ka ba? Umiling si Tang Wulan, ayokong magsinungaling sa iyo, at hindi ko rin masasabi. Kung hindi mo sasabihin sa akin, tatanungin ko ang sarili ko. Nang makitang aalis na siya, nagmamadaling sinabi ni Xie, okay, let me tell you. Ang deposito ay 100,000 yuan para makapasok sa ikalawang palapag. Pagdating sa ikatlong palapag, nagkakahalaga ito ng 1,000,000. Kung mas mataas ang presyo, ang halaga ng lote. Mas mataas ito. At ang deposito ay hindi na maibabalik. 100,000. Talagang nakatipid si Tang Wulan sa nakalipas na ilang buwan, at mayroon pa siyang 100,000. Pero medyo napaatras siya dahil sa salitang, noon return. Gayunpaman, naalala niya kaagad ang mga salitang sinabi ng free-level professional na si Xie, maaari bang maging maayos ang anumang uri ng third-level na profesional? Sinabi ni Xie, syempre, ang third-level na profesional ay isa ng elite class, ngunit mayroon ka pa ring malaking distansya mula sa third-level Great Soul Master na naaayon sa ating Soul Master. Mabilis ako. Soul Master. Syempre, si Tang Wulan ay malayo pa sa ika-20 na antas, ngunit siya ay panday pa rin. Matapos makumplito ang mga gawain sa Blacksmiths Association sa mga araw na ito at malaman ang tungkol sa association, alam na niya na si Chen Wan ang hadlang sa pagpasok para sa mga third level na panday. Dahil lang hindi siya pinayagan ni Mantian na magpakita, kaya hindi na siya pumunta sa third level blacksmith appraisal. Darating si Mantian sa East Sea City ngayong hapon. Tinawagan niya ang Soul Guidance newsletter kay Mantian kahapon, para lang humingi sa kanya ng mga tagubilin para pumunta sa third level blacksmith appraisal. Pagkatapos maging third-level blacksmith, mas mataas ang reward sa pagkumpleto ng mga gawain. Sinabi ni Xie, Wulan, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat kung matutulungan kita. Well, I'm fine. Okay, let's go and see other things. Itinago niya ang kanyang emosyon.
Ngayon na natukoy na dapat mayroong mga bagay na gusto mo dito, pagkatapos ay maghintay hanggang sa ikaw ay talagang kwalipikado upang makuha ang mga ito mula dito. Para naman sa 10 patak ng dugo mula sa isang siglong gulang na soul beast na may dugong dragon, dapat mayroong pagkakataon na mahanap ito dito. Ngayon lang kasama sina Guyu at XCXC, wala siyang sinabi. Ang pangunahing layunin ngayon ay kilalanin ang mga lugar. Gayunpaman, ang auction party ay hindi walang kabuluhan. Naglakad-lakad silang tatlo sa unang palapag. Bilang karagdagan sa maraming hindi pa naririnig na mga bagay, nakita din niya ang ilang pamilyar na mga bagay. Halimbawa, huwad na metal. Ang mga bihirang metal sa unang palapag ay maaari lamang linisin ng 100 forging. Mula sa puntong ito, ang halaga ng 1,000 huwad na metal ay dapat na maabot ang ikalawang palapag. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay din sa kanya ng pag-asa sa kanyang puso. Kung maaari kang maging isang pangatlong antas na master ng forging at tanggapin ang ikatlong antas ng forging task, hanggat mayroon kang sapat na oras, dapat kang magkaroon ng pagkakataon na mangolekta ng sapat na pera. Pagkatapos maging isang third-level blacksmith, maaari siyang pumunta sa ikalawang palapag upang mahanap ang gusto niya. Pagkatapos ng auction, bumalik ang tatlo sa kolehiyo para mananghalian. Hindi naman sa ayaw niyang kumain sa labas, ngunit ang gana ni Tang Wulan ay sobrang nakakamangha. Hindi siya papayag na imbitahin siya nina XCXC at Guyu. Mas matipid kung bumalik sa kolehiyo para kumain ng libre. Pupunta ako sa forging studio sa hapon, at dapat kang bumalik sa pagsasanay. Siya nga pala, wala tayong alam sa collection at collection class. Sabi ni Tang Wulan kay XCXC. Alam ni XCXC ang kanyang ugali, at bawat linggo ay pumupunta siya sa studio sa araw ng pahinga. Okay, you go. Hindi ba isang klase lang? Kailangan ko lang silang alagaan. Pagmamalaki ni XCXC. Huwag kang matakot na ang hangin ay kumikislap ng iyong dila. Sa sandaling ito, isang bahagyang yin at yang na boses ang tumunog, 3 maliliit na isda sa class 5, at ngayon ay mayabang pa rin sila. Sabay na tumingin sa likod sina Tang Wulan, XCXC at Guyu. Nakita ko ang ilang middle level na estudyante na halos kalakihan nila ay nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kakasalita lang ay teenager na may middle score. Maganda ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang labi ay medyo manipis. Kung siya ay masama, ito ay magiging mas mahirap para sa mga tao na magkaroon ng magandang impresyon. Ilang mga tao sa paligid niya ay tumingin din sa Tang Wulan trio na may panghahamak. Hinampas ni XCXC ang mesa ng malamig na mukha, at lalakad na sana patungo sa kabilang party. Nahuli si Tang Wulan. Bamulong siya kay XCXC, nagdulot kami ng maraming kaguluhan kay Mr. Wu kamakailan, mangyaring tiisin mo ako. Sinabi ni XCXC na may malamig na mga mata, nasa unang klase kayo. Pagkatapos bukas, nasa pangalawang klase na kayo. Tumawa ang yin yang weird boy, okay. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo para maging pangalawang klase tayo. Gaya ng sinabi niya, biglang nagningning ang mga mata niya, tapos biglang umangat ng konti ang katawan niya. Ito ay nahahati, at ito ay tila naging napakalambot, at 2 dilaw na halos bumangon ng sabay sa ilalim ng mga paa. Hindi lamang iyon, ngunit may ilang mga asol na kaliskis na tumubo sa kanyang leeg, at ang kanyang mga mata ay naging vertical pupils. 2 singsing. Mahusay na Soul Master. Nagulat ang tatlo ni Tang Wulan. Kung ang kabilang partido ay isang mag-aaral sa unang baitang klase, dapat silang maging katulad nila, 9 na taong gulang pa lamang. Sa edad na 9, isa na siyang dakilang Spirit Master, na talagang kakilakilabot. Humakbang si Tang Wulan at tumayo sa harap ni Guyu at XCXC. Sa kabila ng malakas na aura na nagmumula sa isa't isa, hindi siya natatakot dito. Ang puting singsing ng espiritu ay lumiwanag mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang asul na pilak na damo ay pumutok na sa isang asul na halo sa kanyang palad. Haha, may 10 taon lang na basurang spirit ring, at maglakas loob na maging mayabang. Nakakatuwa. Huwag kang mag-alala, hindi kita lilinisin ngayon. Pag-akyat ko sa entablado, ipapaalam ko sa iyo ang pagkakaiba ng genius at basura. Tandaan mo ang pangalan ko, Grade 1, Wei Xiaofeng. Pagkatapos sabihin ito, biglang binawasan ni Wei Xiaofeng ang kanyang espiritong kapangyarihan, ibinalik ang lahat sa normal, at buong pagmamalaki na tumalikod. Asshole! Susugod na sana si XCXC, ngunit napaatras siya ng asul na pilak na damo ni Tang Wulan na nakapulupot sa kanyang baywang. Huwag kang magpakatanga. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, gusto lang niyang hikayatin tayo na gumawa ng inisyatiba. Kung ganoon, tayo ay parurusahan ng akademya at maghihintay tayo hanggang sa yugto ng kompetisyon. Ang mga mata ni XCXC ay kumikislap sa malamig na liwanag, maganda ba ang 2 singsing? Humph! Wait lang at tingnan. Sinabi ni Tang Wulan, pupunta muna ako sa studio. Hindi tayo tutulungan ni Teacher Wu na pag-aralan ang ating mga kalaban. Sa tuwing tayo ay umaangkop sa ating sarili. Makakahanap ka muna ng paraan para maimbestigahan ang sitwasyon ng unang klase. Pag-usapan natin ito pagbalik ko sa gabi. Bagamat hindi kumbinsido si XCXC, ipinakita ni Wei Xiaofeng ang lakas ng 2 singsing, na nagdulot pa rin ng matinding pressure sa kanilang tatlo.
Sa pagharap sa ganyang kalaban, paano sila nakakasigurado na mananalo? 9 na taong gulang at 2 singsing, ito ay tiyak na isang henyo sa mga henyo. Alam mo, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang 2 ring na Spirit Master ay hindi lilito hanggang sa hindi bababa sa 3 baitang sa isang klase ng iba pang mga grado. Tinanong ni Exi ang kanyang sarili tungkol sa kanyang talento, at may kaunting agwat pa rin sa pagitan ng 2 singsing. Okay. Turuan mo sila bukas. Umalis si Exi na may malungkot na ekspresyon. Lumapit si Guyu sa tabi ni Tangwulan at tumawa, huwag mo silang pakialaman, tiyak na mananalo tayo. Lumingon si Tangwulan upang tumingin sa kanya, ang mga mata ni Guyu ay hindi mayabang, ngunit kumpiyansa. Sa mga unang laro, hindi talaga nila naibigay ang kanilang buong lakas, lalo na si Guyu. Sa kanilang tatlo, binigyan ni Exi ang mga tao ng pakiramdam na si Exi ang pinakamalakas, ngunit sa katunayan, ang talagang malakas ay ang babaeng katabi niya. Oo, kahit ang dance teacher ay namangha sa kanyang talento. Tinapik siya ni Guyu sa balikat at naglakad palayo. Mabilis na nalunod ang maliit na figure sa dami ng ibang estudyante. Naikuyom ni Tangwulan ang kanyang kamao, napakalakas ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit bilang kapitan, ang kanyang lakas ay mas mahina. Mabuhay man ito o lumakas, kailangan niyang kumuha ng ice crystal na prutas at pulang apoy na prutas sa lalong madaling panahon. Hilera. Pagdating niya sa studio, hindi pa dumarating si Mang Tian, at natapos muna ni Tangwulan ang forging task na natanggap niya noong nakaraang linggo. Sa kanyang mahusay na paggamit ng 1000 Forging Immersion Silver Hammer, medyo madali na ngayong kumpletuhin ang gawain ng second level na panday. Walang pag-aaksaya, at maaari siyang makatanggap ng 2 gawain sa bawat oras at makakuha ng mas maraming federal na barya. Iniwan ni Tangwulan ang lahat ng kanyang ipon dito, binilang niya ito, at mayroon ng 320,000 federal coins sa kabuuan. Bagamat malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng pagbili ng Ice Crystal Fruit at Chian Fruit, kung matatanggap mo ang level 3 mission, hindi ito magiging mahirap na dumating. Sa pagtingin sa mga metal na dinalisay ng sarili niyang daang forging, si Tangwulan ay nakaupo doon na tulala. Pagdating sa East Sea City, malaki ang ipinagbago ng kanyang buhay, at nakita niya ang maraming bagay na hindi pa niya nakita noon sa Aulay City. Matapos ang ilang buwang ito, unti-unting nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang puso, at ang nakita niya ay isang mas kapana-panabik na mundo. Sa pagtaas ng lakas at atensyon na natanggap niya sa Forge Association, lumakas din ang sarili niyang kumpiyansa. Malinaw pa rin niyang natatandaan na bago umalis ng bahay, ang kanyang ama ay minsang nagsabi ng isang salita sa kanya, at ang kanyang mga mata ay dapat tumingin sa harap. Oo. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hinaharap ay makakakita tayo ng mas magagandang mundo. Sa sandaling ito, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nanggaling sa labas. Nagmamadaling sinalubong siya ni Tangwulan. Si Man Tian ay nakasuot ng ordinaryong kulay abong damit, at mukhang medyo maalikabok. Guro. Nagmamadaling tumawag si Tangwulan ng may paggalang. Oo. Pumayag naman si Man Tian, hinubad ang kanyang jacket at iniabot sa kanya, at naglakad papasok. Matagal nang nakasanayan ni Tangwulan ang kanyang guro. Sa tuwing darating siya, titingnan ni Meng Tian ang mga natapos na produkto na ginawa niya upang makita kung umuunlad ang kanyang panday. Pagkatapos magsabit ng mga damit para sa guro, sumunod si Tangwulan sa studio. Sa mga kamay ni Man Tian, pinaglalaruan niya ang isang pambihirang metal na kakapeke niya lang. Siya ay naging mas pamilyar sa mga gawain ng Blacksmiths Association, at ang pangalawang antas na mga gawain na kinuha ni Tangwulan ay pahirap ng pahirap. Ang gawain ng paglilinis ng mga bihirang metal na may 100 forging ay ang pinakamataas na antas sa mga pangalawang antas na panday. Sa bawat oras na maaari itong makakuha ng higit sa 30,000 federal na pera sa kita. Well, not bad. Nasa lugar na ang purification. Tumango si Man Tian. Sa kanyang kagipitan, ang makapagsabi ng ganoong papuri ay ang pinakahuli. Tinuruan ako ng mabuti ng guro. Nagmamadaling sabi ni Tangwulan. Ibinaba ni Man Tian ang metal sa kanyang kamay at lumingon sa kanya, natuto ka na bang magpakinas ng iyong dila? Nilabas ni Tangwulan ang kanyang dila, hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Sabi ni Mang Tian, wala ka bang sasabihin sa akin? Mag-usap tayo. Bagamat nakapagdesisyon na si Tangwulan, na nakaharap sa guro, nag-alinlangan siya. Ngunit saglit lang siyang nag-alinlangan, at naanod sa krisis sa buhay na kakaharapin niya. Guro, gusto kong mag-apply para sa 3rd level na pagtatasa ng panday. Naglakas loob si Tangwulan para sabihin ito. Saglit na natigilan si Man Tian, at pagkatapos ay nagsabi, dahilan. Sinabi ni Tangwulan, kailangan ko ng mas maraming pera upang mapabuti ang aking sarili. Tumingin sa kanya si Man Tian at natahimik. Nakaramdam ng kaunting kaba si Tangwulan, pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang kanyang ulo, naghihintay sa pamumuna ng guro. Naiintindihan niya na si Man Tian ay dapat magkaroon ng kanyang intensyon na huwag payagan ang kanyang sarili na ma-assess bilang level 3 blacksmith. Kailanman ay hindi niya pinagdudahan ng guro, ngunit ngayon ay kailangan niya talaga ng pera. Paano mag-improve? Tanong muli ni Man Tian pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang panimulang punto ng website ng Chineso. Hidian.
ay tinatanggap ang mga mambabasa na pumunta at magbasa. Ang pinakabago, pinakamabilis at pinakamainit na serial na gawa ay nasa simula na lahat. Sinabi ni Tang Wulan, gusto kong magsanay ng mas maraming ehersisyo, at makakuha ng mas magandang benepisyo mula rito. Pagkatapos ay nag-iipon ako ng pera para makabili ng mga kaluluwa, at makakain ako ng mas masarap na pagkain sa akademya. Masyado akong gana. Ang pagkain na nakakatulong sa katawan ay nagkakahalaga ng malaki. Tiningnan ni Mantian ang disipulo na tila tumangkad ng kaunti sa nakalipas na 3 buwan, at unti-unting lumambot ang liwanag sa kanyang mga mata. Marahan siyang bumantong hininga at sinabi, marahil, nagkamali ako. Sa katunayan, noong natapos mo ang 1,000 Forging Heavy Silver, mayroon ka ng mga kwalifikasyon bilang isang third-level blacksmith. Ang iyong espiritong kapangyarihan ay hindi sapat na malakas, ngunit ang iyong likas na banal na kapangyarihan ay hindi sapat na malakas. Ito ay nakakabawi sa problemang ito. Lalo na kapag maaari kang mag-concentrate sa pagpasok sa edad at pakiramdam na mas matibay ang buhay ng mga tao. Ang dahilan kung bakit hindi ako sabik na gawin kang panday sa ikatlong antas ay dahil ang isa ay natatakot na ang kahoy ay si Shuyulin, at ang isa ay natatakot din na ipagmalaki mo ang iyong sariling talento at masira ang hinaharap. Ngunit nakalimutan ko, kung ito ay isang Soul Master panday ka pa rin. Ang paglilinang sa isang mas mataas na antas ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan. Makakaasa ka lamang sa iyong sarili. Tumangala si Tang Wulan sa guro, guro, sumasang-ayon ka ba sa akin na lumahok sa ikatlong antas ng pagtatasa ng panday? Tumango si Mantian, pumasok ka, dahil ang aking disipulo ay isang walang katulad na henyo sa mundo ng pagkukunwari, bakit hindi ka hayaang sumikat ng nararapat sa iyo? Sa pag-aproba ng guro, tuwang-tuwa si Tang Wulan, salamat guro, salamat guro. Umayos ang mukha ni Mang Tian at same time na sinabi, huwag kang maging abala at masaya. Kailangan kong ipaalala sa iyo na pagkatapos mong maging third-level blacksmith, mapapapasok ka sa forging industry. Hahayaan ko munang ilihim ka ng asosasyon pansamantala. Pagdating mo sa asosasyon, subukan mo ring maging low profile. Huwag kang maging kampante o ipagmalaki ang pagiging master mo, kung kaya mo. Oo, guru. Si Tang Wulan ay nagmamadaling sumang-ayon ng may paggalang. Wulan, nananatili akong stagnate sa 6th level blacksmith at hindi nakapasok sa Saintsmith level, hindi dahil hindi ako nagsumikap ng gusto, o dahil wala akong sapat na talento. Ito ay dahil wala akong espiritong kapangyarihan para suportahan ang Saintsmith level. Kami, sa Daoluo Continent, halos 10,000 taon na ang naging modernisasyon ng device. Ang ganap na bentahe ng Soul Master ay nawala kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring gumamit ng halos lahat ng Soul Guidance Device, at umasa sa Soul Guidance Device upang magkaroon ng malakas na combat power. Ngunit ang kailangan kong sabihin sa iyo ay ang ating Daoluo Continent, kung tutuusin, ay binuo batay sa mga Spirit Masters. Sa makatuwid, anuman ang propesyon nito, kapag ito ay umunlad sa pinakamataas na dulo, ang Spirit Power at Spirit Master level ay gagana pa rin ng isang mapagpasyang papel. Tulad ng isang Diyos level na mecha ay dapat magkaroon ng lakas ng 8 singsing o higit pa, para hindi rin ito maging isang contra. Arts Body, para lubos nating maunawaan ang sarili nating martial arts. Imposibleng makapasok ako sa level ng Sage Craftsman, at nababahala ako sa aspetong ito, hindi ako magiging Sage Craftsman sa buhay ko 5th level Master Class, kakailanganin mo ng malakas na spiritual power at soul power support, kaya dapat kang magsumikap sa paglilinang. Oo. Bihira lang magsalita si Mang Tian sa mga normal na panahon. Sa pagtingin sa emosyon sa mga mata ng guro, si Tang Wulan ay medyo kinakabahan din. Bagamat bata pa siya, at least so far, mas mababa pa rin siya sa mga kapantay niya sa spirit power cultivation. Oo, gaano kadali na maging isang makapangyarihang Panginoon ng kaluluwa. Maaari lamang siyang gumawa ng higit pang pagsisikap upang ituloy. Nilagay ni Mang Tian ang kanyang kamay sa kanyang mga braso, naglabas ng isang bagay na parang sulat at iniabot ito kay Tang Wulan, may isa pa akong bagay sa pagkakataong ito, ibigay mo ang liham na ito ay mula sa iyong ama para sa iyo. Ah, bakit hindi ako pinadalhan ni Dad ng Soul Guide? Naging abala ako sa pagsasanay at pagpapabuti ng aking sarili araw-araw. Ang huling beses na nakipag-ugnayan si Tang Wulan sa kanyang pamilya ay mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Tingnan natin. Tiningnan siya ni Mang Tian ng malalim at tumango sa kanya. Tila may premonition si Tang Wulan, at nagmamadaling binuksan ang letterhead. May 2 card at isang sulat sa letterhead. Inilabas muna ni Tang Wulan ang sulat, na naglalaman ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Wulan, anak, nang matanggap mo ang liham na ito, si nanay at tatay ay nakarating na sa napakalayo na lugar. Si tatay ay palaging napakamakasarili. Upang mamuhay ng mapayapang buhay para sa kanyang sarili, labis kang nagdusa, at kahit ang kaluluwang inaasam mong magkasama ay maaari lamang pumili ng pinakamasamang patay na kaluluwa. Nang gabing iyon, umiyak ng walang pag-asa ang tatay ko. Ang tatay ko ang walang kakayahang tumulong sa iyo at tinuruan kang magpanday sa murang edad. Bagamat hindi ko pinagsisisihan ang bagay na ito, ngunit pinagsisisihan kong pinahirapan ka ng husto. Sa katunayan, si tatay ay isang mecha designer.
Sa kanyang mga unang taon, napansin siya ng ilang mga puwersa dahil sa isang pagguhit ng disenyo at nais na kontrolin ang lahat tungkol sa akin. Pinili ni Itay na tumakas at dinala ang iyong ina sa Aulay City. Mula noon, siya ay namuhay sa pag-iisa at naging isang ordinaryong tao. Gayunpaman, tila hindi bagay sa akin ang buhay ng mga ordinaryong tao. Para sa iyo, handang bumalik si tatay sa dati niyang karera. Mayroong dalawang card sa Sobra, ang isa ay ang iyong identity card, at ang isa ay isang bank card na pangkalahatan sa buong mainland. May settling allowance na 1,000,000 mula sa designer na humiling kay dad na gawin ito. Sapat lang para makabili ka ng isang siglong gulang na kaluluwa. Ngayon lang ito magagawa ni dad. Kapag mas kumikita si tatay, tatamaan din niya ang card mo. Bata, ang iyong talento ay papunta sa tuktok, huwag lumingon, magpatuloy sa pagsulong. Tandaan ang mga salita ni tatay, sa mundong ito, ang tanging taong maaasahan mo ay ang iyong sarili. Naniniwala si tatay na sa iyong lakas at kakayahan, maaabot mo ang tuktok. Hindi na kailangang makipag-ugnayan sa amin, hindi kami makikipag-ugnayan sa iyo bago kumpirmahin na ito ay ganap na ligtas. Alam ni tatay ang iyong soul guide communication number. Kapag nagkaayos na tayo, hahanapin ka ulit ni dad. Mama at papa mahal ka at mamahalin ka magpakailanman. Nang makita ni Tang Wulan ang unang pangungusap ng liham na ito, ang puso ng buong tao ay medyo na-tense. Ang mga salita ng kanyang ama ay napaka-ordinaryo, ngunit sa pagitan ng mga linya, ito ay puno ng pagmamahal para sa kanyang sarili. Tatay, nanay. Biglang sumigaw si Tang Wulan, pagkatapos ay tumalikod at nagmamadaling lumabas. Ngunit sa sumunod na sandali, nabangga niya ang katawan ni Mantian na parang tansong pader at pader na bakal. Hinawakan ni Mantian ang magkabilang balikat niya, okay lang sila, lumayo ka lang pansamantala. Wulan, kailangan mong maging matatag. Ang mga luha ay bumuhos mula sa mga mata ni Tang Wulan nang hindi mapigilan, para sa kanyang sarili, at para sa pera. Kakaalis lang nila mama at papa. Sa sandaling ito, ang pananabik sa loob ng mahigit 3 buwan ay agad na tumama sa kanyang puso na parang alon, hawak ng mahigpit ang papel na sulat, umiiyak na siya. Hinawakan lang ni Mantian ang mga balikat ni Tang Wulan at hindi na siya kinukumbinsi. Sa oras na ito, ang pagpapalim sa kanya ay ang pinakamahusay na tugon. Matapos ang mahabang pag-iyak, unti-unting hamupa ang iyak ni Tang Wulan. Pinulot niya ang sulat na papel sa kanyang kamay at tiningnan ito ng paulit-ulit. Sa tuwing nakikita niya ang mga salitang mahal ka ni tatay at nanay, walang tigil ang pag-agos ng luha. Wala na sina mama at papa. At hindi ko alam kung saan ako nagpunta, hindi ko alam kung kailan ko ulit sila makikita. Umalis na rin si Nier. Wala na ang bahay ko. Gusto mo silang hanapin. Dumating ang boses ni Mantian. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa guro na may luhang mga mata. Sinabi ni Mang Tian, kung gusto mong hanapin sila, kailangan mo munang maging mas malakas ang iyong sarili. Ang iyong ama ay isang mahusay na taga-disenyo ng mecha, ngunit ito ay tiyak na dahil siya ay masyadong mahusay na siya ay natakot sa iba. Ngunit ang kanyang kahusayan ay gumawa din sa kanya. Huwag mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang mga puwersa na maaaring mag-alis sa kanya ay talagang pambihira. Kaya, kung gusto mo munang maging malakas at mahina. Ngayon ay kailangan mo munang maging malakas at mahina. Guro. Tumawag si Tang Wulan, gusto kong maging mas malakas. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay malakas pa rin. Matapos ilabas ang kanyang emosyon, unti-unti siyang naging matatag. Matapos sabihin sa kanya ni Mang Tian ang ilang pag-iingat ni Chen Jin, umalis siya mag-isa, at bumalik din si Tang Wulan sa akademya. Sa kanyang storage ring, may 2 pang card. Ang card ng pagkakakilanlan na sumisimbolo sa kanyang pagkakakilanlan ay nagpapahintulot sa kanya na pumunta sa anumang lugar sa mainland. Sa bank card na iyon, iniwan siya ng kanyang ama ng isang mabigat na 1,000,000 federal na barya. Ang kabuuang asset ni Tang Wulan ay lumampas sa 1.3 milyong federal na barya, at siya ay hindi malayo sa ice crystal fruit at Qian fruit. Para sa kanya ngayon, hindi ang kaluluwa ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay maabsorb niya ang asensya ng Golden Dragon King sa unang pagkakataon bago siya mag-10 taong gulang upang matiyak na makakaligtas siya. Wulan, anong problema mo? Parehong natuklasan nina Xe at Guyu na mali si Tang Wulan. Bagamat ang kanyang malakas na pangangatawan ay naging dahilan upang bumalik sa normal ang kanyang umiiyak na pulang bilog sa mata, masyadong halata ang pagkapurol at lungkot sa kanyang mga mata. Bata pa lang siya at hindi alam kung paano itago ang kanyang emosyon. Umiling si Tang Wulan, okay lang ako. Nga pala, paano ang investigasyon mo sa Class 1? Nagkatinginan sina Guyu at Xe, mukhang medyo solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Mataimtim na sinabi ni Xe, kami ay nasa problema. Ha? Ang medyo nanlayong espiritu ni Tang Wulan ay biglang umangat. Kilalang kilala niya si Xe. Ang taong ito ay kadalasang napakamayabang at maaaring hayaan siyang sabihin ang salitang gulo. Walang alinlangan, hindi madaling harapin ang kanilang mga kalaban. Sinabi ni Xe, ang aming unang klase ay kilala bilang ang pinakamalakas na klase ng freshman sa isang siglo.
Hindi nakakagulat na itinapon ako ng direktor sa klase 5 nang hindi kumukurap ang aking mga mata. Ang pinakamalakas na freshman. Sinabi ni Tang Wulan, gaano ito kalakas? Maaari bang may 32 singsing na Spirit Master na nabigo? Napatingin sa kanya si Exi na nagtataka, si Guyu ay may parehong mga mata, at halos magkasabay na sinabi ng dalawa, paano mo nalaman? Nagulat din si Tang Wulan, hindi. 32 singsing. Bagong estudyante ba talaga sila? Sinabi ni Guyu, parang pekeng kapalit. Ang Wei Xiaofeng na nakita natin ngayon ay hindi ang pinakamalakas sa 3. Hindi ko alam kung kaming 3 ang pinili ni Teacher Wu para maglaro. Dahil ba 3 ang mga freshman ng kabilang partido? Hindi naging madali para sa amin ang World War I na ito. Ang mga mata ni Tang Wulan ay medyo nagyelo, silang 3 ay isang singsing lamang. Bagamat si Exi ay kambal na espiritu, at si Guyu ay isang pambihirang One-Ring Spirit Master, lahat sila ay mayroon lamang isang singsing. Mayroong isang husay na pagkakaiba sa pagitan ng unang singsing at ang pangalawang singsing. Sa simula, nang harapin nila ang Guanglong, sinubukan nilang 3 ang kanilang makakaya, at atubiling natalo lamang ni Tang Wulan ang kalaban matapos pakilusan ang kapangyarihan ng Golden Dragon King. Ngayon, kailangan nilang harapin ang 3 second ring na kalaban sa laro. Paano maglaro ng ganoong laro? Sinabi ni Guyu, para lamang sa kanilang klase, ang kolehiyo ay naglabas pa lamang ng bagong regulasyon para sa mga kompetisyon sa promosyon. Ang mga kompetisyon sa promosyon para sa bawat baitang ay gaganapin lamang sa kasalukuyang baitang, at wala ng luksong hamon. Malinaw, natatakot sila na ang kanilang klase ay magwawalis ng ilang mga marka. Ito ay isang masamang impluwensya. Ngayon ang klase ay may pinakamalakas na guro, at sinasabing ang akademya ay binibigyang halaga sa kanila ang pagski. Mga grado, napakalakas ng kalaban. At bukas, haharapin nila ang larong ito. Biglang dumating ang lahat. Sa sobrang lakas ng kalaban, matatalo pa kaya nila ang kalaban. Mula sa mga ekspresyon ni na Exi at Guyu, makikita na ang kanilang orihinal na kumpiyansa ay nayanig. At ano ang tungkol sa iyong sarili? Sa 3 taon na koponan, sa katunayan, siya ay walang iba kundi isang bote ng langis. Natahimik silang 3, at maging ang gana ni Tang Wulan ay naapektuhan. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang broadcast ng cafeteria. Atensyon mga guro at mag-aaral, mangyaring bigyang pansin ang mga guro at mag-aaral. Nasa ibaba ang isang emergency broadcast. Nakatanggap kami ng abiso mula sa Meteorological Department na magkakaroon ng isang malakas na tropikal na bagyo ngayong gabi. Inaasahang magpapatuloy ang malakas na bagyong ito. Ito ay tumatagal ng higit sa 1 linggo. Kaya't sa susunod na linggo, ang mga mag-aaral ay hinihiling na huwag basta-basta umalis sa kolehiyo. Lahat ng klase ay suspendido, mangyaring maghintay sa promosyon at ang dormitoryo, mangyaring maghintay sa promosyon pagkatapos ng bagyo umalis ang bagyo. Parating na ang bagyo. Ang Donghai City ay katabi ng dalampasigan, at karaniwan ang tinatamaan ng mga bagyo, ngunit hindi ko inaasahan na sa oras na ito, darating ang bagyo. Ang higit na nagbigay pansin kay Tang Wulan ay ang huling pangungusap, ang laban sa promosyon ay nasuspend. Nagkatinginan ang 3. Ibig sabihin, may 1 linggo pa sila para pagbutihin ang sarili at kilalanin ang isa't isa. Ngunit, hindi sila. Ano ang maaari kong gawin sa 1 linggo? Maging si Exi, na pinakamalapit sa 2 singsing, ay hindi makapag-improve sa 2 ring sa loob lamang ng 1 linggo. Biglang tumahimik ang mga mata ni Tang Wulan, bigla siyang tumayo at naglakad palabas. Wulan, anong gagawin mo? Nagmamadaling tanong ni Exi. Sinabi ni Tang Wulan nang hindi lumilingon, may gagawin ako, malapit na ang bagyo, kailangan ko munang harapin ito. Pagkatapos noon ay nagmamadali na siyang lumabas ng cafeteria. Pagtingin sa kanyang likuran, tinanong ni Exi si Guyu na nasa tabi niya na may mga pagdududa, palagi kong nararamdaman na may mali sa kanya nitong mga nakaraang araw, nararamdaman mo ba ito? Sinabi ni Guyu, mukhang medyo. Gayunpaman, mas kalmado siya kaysa sa iyo, at aayusin niya itong mabuti. Galit na sinabi ni Exi, hindi mo ba ako isasama? Maluwag na sinabi ni Guyu, hindi, ikaw ay orihinal na negatibong materyal sa pagtuturo. Ang pagiging mayabang at mapagmataas ay walang lakas. Iba si Wulan, kalmado, pinipigilan, at may walang limitasyong potensyal. Galit na tumayo si Exi, wala akong pakialam sa mga babae. Medyo malakas ang boses niya, at agad na nakatutok sa kanya ang mga mata ng mga babaeng estudyante sa lahat ng baitang sa intermediate department na kumakain sa cafeteria. Biglang bumili si Exi, at nagmamadaling nawala. Si Tang Wulan ay hindi lamang nagmamadaling lumabas ng cafeteria, ngunit direktang nagmamadaling lumabas ng akademya. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa sandaling ito, at isang malakas na boses ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Gusto kong maging mas malakas. I'm not strong enough, wala na si Nier. Hindi na ako malakas, wala na ang aking ama at ina. Hindi ako sapat para hilahin pababa ang mga kasamahan ko. Gusto kong maging mas malakas. Kung matatanggap lamang ni Tang Wulan ang lahat tungkol sa kanya sa nakaraan, alam niya na maaari siyang maging mas malakas simula nang malaman niya ang tungkol sa Golden Dragon King.
Ang selyo ng Golden Dragon King ay nagdala sa kanya ng krisis sa buhay, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. May isang linggo pa ako. Ang oras na ibinigay ng bagyo. Ang 1 milyong federal na barya na binili ni tatay sa halaga ng kalayaan, gusto niyang gamitin ito para lumakas. Kinuha ang Soul Guidance Communicator, mabilis na nadial ni Tang Wulan ang isa sa ilang mga numerong na itala sa itaas. Wulan. Maya-maya, may mahinang boses na nagmula sa kabilang banda. Maigsi na sinabi ni Tang Wulan, Master Sen, gusto kong kunin ang pangatlong antas ng pagtatasa ng panday. Hindi ko alam kung posible ito ngayon. Sa kabilang panig ng Soul Guidance Communication, si Sen Yu, ang Master Forging Master ng sect. Huli na ngayon. Ano? Naghihintay ka ba? Ano ang pinagsasabi mo? Isang panday sa ikatlong antas. Sa simula, hindi pa nagre-react si Sen Yu, ngunit nang mapagtanto niya kung ano ang sinasabi ni Tang Wulan, ang buong tao na parehong nagtaas ng boses sa pagkagulat. Hindi ba pwede? Huminto si Tang Wulan, na may pagkabigo sa kanyang mga mata. May bagyo ngayong gabi. Kung hindi gumana ngayon, natatakot ako na mabulunan ito pagdating ng bagyo. Paano ang iyong sariling plano? Medyo lumamig ang orihinal niyang mainit na puso. Maghintay ka, sabi ni Sen Yu sa malalim na boses. Sa oras na ito, kumakain si Sen Yu sa isang restaurant. Hindi siya nag-iisa. Sa tapat niya, nakaupo siya kasama si Mu Chen, ang chairman ng East Sea City Blacksmith Association, isang master forging master sa Saint Craftsman level, at ang mahalagang anak na babae ni Mu Chen, si Mu Shi. Sino ang kukuha sa ikatlong antas? Maaari ka bang magulat? Nakangiting tanong ni Mu Chen. Para sa asosasyon, syempre isang magandang bagay na magkaroon ng isa pang master forger, ngunit ang pagkabigla sa mukha ni Sen Yu ay naging dahilan ng kanyang pag-usisa. Sinabi ni Sen Yu na may bahagyang kakaibang ekspresyon, hindi mo mahuhulaan, ito ang batang iyon. WHO. Nagulat si Mu Chen, ngunit isang parang bata ang lumitaw sa kanyang isipan. Tumango si Sen Yu sa kanya, sabi niya gusto niyang kunin ang third level blacksmith assessment ngayon. Pero ngayon medyo huli na, UC. Isang pagkabigla ang sumili sa mga mata ni Mu Chen, huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang nababagabag na kalooban, at sinabi sa malalim na boses, sabihin mo sa kanya, hayaan mo siyang pumunta ngayon. Okay ang assessment. Mabuti. Binitawan ni Sen Yu ang kanyang kamay na nakatikip sa mikropono, at sinabi sa Soul Communicator, Wulan, halika na. Espesyal na pag-aproba mula sa chairman, maaari ka nang masuri. Okay, pupunta ako agad. Ang nasa sabik na boses ni Tang Wulan ay nagmula sa kabilang panig ng mikropono. Tumingin si Mu Shi sa kanyang ama na may bahagyang pagkalito, at pagkatapos ay kay Sen Yu, Tatay, ano ang pinagsasabi mo? Bakit may darating pa rin para kumuha ng pangatlong antas na pagsusulit sa panday? Nagulat ka pa rin. Marahan na bamantong hininga si Mu Chen at hinawakan ang ulo ng kanyang anak, babae. May mga tao sa labas, at may langit sa labas. Ang taong ito na susuriin ay si Tang Wulan. Matapos marinig ito, si Mu Shi ay matamlay sandali, at pagkatapos ay bigla siyang tumalon na parang bukal, hindi, imposible ito. Ilang taon na siya, paano siya masusuri bilang isang third level blacksmith? Ang ikatlong antas ay 1,000 forging masters. Oo. Sinabi ni Mu Chen kay Sen Yu, tingnan mo, bumalik tayo. Ang pandinig ay hindi, ang nakikita ay paniniwala. Nasa atin ang personal na masaksihan ang pagdating ng himalang ito ngayon. Nang dumating si Tang Wulan sa Blacksmiths Association, napakadilim na ng kalangitan. Bukas ang pinto ng association, ngunit hindi maliwanag ang mga ilaw sa loob. Sure enough, gabi na, wala namang trabaho di ba? Hindi lang ang East China Sea Academy ang nakatanggap ng weather forecast. Karamihan sa mga kawani ng Blacksmiths Association ay nauna na sa schedule ang kanilang mga holiday. Naglalakad papunta sa Association Hall, walang reception staff, diretsyong sumakay si Tang Wulan sa elevator papunta sa ikatlong palapag. Pagbukas ng pinto ng elevator ay may nakita siyang pamilyar na mukha. Hindi ba Master Sen Yu yun? Kumusta, Master Sen, pasensya na kung naabala kita ng huli. Medyo huminahon si Tang Wulan sa oras na ito, at nahihiyang sinabi. Sinalubong siya ni Sen Yu, inakbayan siya, at sinabing, wala. Sulit na masaksihan ng isang himala kahit huli na. Tara na. Hindi na siya masyadong nagtanong, at dinala si Tang Wulan sa forging room para sa assessment. Sa sandaling pumasok siya sa panday, nabigla si Tang Wulan. Hindi lang may naghihintay na evaluator dito, nakita rin niya sina Mu Chen at Mu Shi, ang kanyang mag-ama. Presidente. Hello, President. Nagmamadaling sumaludo si Tang Wulan, at pagkatapos ay sinabi kay Mu Shi, Sister, hello. Pagkatapos ng gulo kay Mu Shi, hindi na siya muling hinarap ni Mu Shi. Walang naramdaman si Tang Wulan nang makita siyang muli, ngunit tiningnan siya ni Mu Shi ng may magagandang mata at apoy. Itong batang ito, paano kaya si Hide? Kailangan mong kunin ang ikatlong antas na panday. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Ngumiti si Mu Chen at sinabing, Wulan, medyo hindi matatag ang hininga mo. Bago ang assessment, iminumungkahi kong huminahon ka muna.
Naantig ang puso ni Tang Wulan, salamat, Presidente, pagkatapos ay aayusin ko muna ito. Pakiusap Master, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Gaya ng sinabi niya, nakaupo siyang naka-cross-leg sa lugar, nagmumuni-muni sa kanyang mga mata at ilong at bibig na nagmamalasakit. Tumayo ka. Tumingin si Sen Yu kay Mu Chen at kinausap ito, sa tingin mo ba ay magtagumpay siya? Ngumiti si Mu Chen at sinabing, bagaman ilang beses ko lang nakita ang batang ito, mas kalmado ang karakter niya kaysa sa mga kasamahan niya. Kung hindi siya sigurado, hindi siya pupunta. Sabik na sabik siyang mahanap ka ngayon, dapat may iba pa. Kung hindi siya darating sa pagsusulit sa gabi. Pagkatapos niyang matapos ang pagsusulit, magtanong muli. Bukod dito, napansin ko na ang kanyang pangalawang antas ay mas mahirap para sa paggawa nito. Pangalawang antas na master ng forging. Ngumiti si Sen Yu at sinabing, pareho kami ng hula. Kapareho ko rin pala ang presidente. Kanina pa niya pinapansin ang batang ito. Ngumiti si Mu Chen at sinabing, ito ay isang walang katulad na henyo na manghuhuwad na ang ating East City ay malamang na lumabas. Bilang presidente, paano ako hindi mapapansin? Hindi talaga pumasok si Tang Wulan sa estado ng pagmumuni-muni, ngunit sa tulong ng pagsasaayos ng kapangyarihan ng kaluluwa, unti-unti siyang lumuwag at kumalma. Makalipas ang 20 minuto, nang muli siyang bumangon, tumahimik na ang buong tao. Chairman, Master Sen, Master of Evaluation, maaari na akong magsimula. Yumuko si Tang Wulan sa kanilang tatlo. Kung ikukumpara sa bahagyang bug zone ng hininga noong una siyang dumating, ganap na siyang kumalma sa mga oras na ito, hindi lang ang hininga ang kalmado, kundi naging mahinahon na rin ang ekspresyon ng kanyang mga mata. End of this chapter.